maglagay ng topical cream or naming cream sa mukha ko. So, ililive ko lang siya ng mga 30 to 40 minutes para mag-start na akong mag-microneedling. So, mafe-feel mo naman siya kung nagnanam yung skin mo kasi parang hindi, ano na siya, parang maga na siya. So, so that time pwede mo na siyang, that time pwede ka na mag-start mag-microneedling. So, nilagyan ko lang siya ng plastic para mas kumapit yung naming cream para hindi talaga ako masaktan kasi yung pain tolerance ko mababa lang. So, kailangan talagang ano siya. Pag nito, lagay yung naming cream sa mukha para hindi masakit pag ano mamaya. So, ang plastic na ginagawa ko, ito lang. Yung pang-wrap ng mga ulam. Kasi wala ko ibang plastic. So, ito na lang ginagamit ko. So, chikahan muna tayo guys while waiting na mag-subside yung yung naming cream sa mukha. So, ito lang gagamitin kong needle. Ito yung gagamit kong needle mamaya. Ito ay isang disposable needle. Kasama na siya sa sa Dermapen. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ilagay yung needle sa Dermapen. Ito pala yung needle niya. So, ganyan siya guys. Ganyan siya mamaya. Ganyan siya mamaya sa machine, sa equipment. So, paano siya ilagay? Ganyan nyo lang siya. Ganyan nyo lang siya dito sa Dermapen. Tapos, ganyan nyo siya. Ayan, lock nyo lang siya. So, guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ilagay yung needle. Ito yung needle. Ganyan lang siya paglagay. Ayan. So, mamaya ito siya. Ito siya mamaya. So, mga kayangers, we're back. So, nababad ko na siya ng mga 30 minutes. So, tanggalin na natin siya para makapag-start na tayong mag-Dermapen. I mean, microneedling. So, ayan, parang na siya. Numb na siya. So, para matanggal itong mga ganito, ay gagamitan tayo ng wet wipes. So, kailangan guys, malinis yung kamay nyo. Ayan. Tanggalin lang natin siya. So, don't worry, hindi naman natatanggal yung naming cream. Numb pa rin siya. Mga kayangers, ayun, natanggalin natin yung naming cream. So, this time, magsistart na tayo mag-microneedling. But before that, maglalagay muna ako ng vitamin C serum. Para hindi naman siya dry. Hindi naman siya dry pag mag-microneedling na tayo. So, kailangan natin maglagay ng serum para hindi siya dry. Inuulit ko para hindi siya dry. Ito po ay tumutulong para magsaslide lang yung needle. Magsaslide siya. Ayan. Lagay lang tayo. So guys, magsastart na tayo. Ito na yung Dermapen. So yeah, just magsastart ako dito sa forehead. So ilalagay ko siya sa number 1 mm. Kung gusto mo gaano kalalim yung needle na papasok sa skin mo. So it depends kung kaya mong i-tolerate yung pain. So, kailangan din natin isama itong dito, yung sa hairline, kasi sabi nila, din siya ng mga hair. Nag-penetrate siya para tumubo yung mga hair sa hairline. Kaya medyo masakit dito sa forehead kasi may buto siya. Tignan nyo to, may medyo mga dugo na siya. That means tumatama na yung needle sa skin mo. So, dito natin sa face. Wait, i-adjust ko siya. Pag sa face naman, dito, medyo makapal yung skin. So, pwede natin siyang i-adjust ng 2. Ilagay natin siya sa 2. Dito pa. Start tayo guys. So, maganda siya pag meron talagang naming cream para hindi mo talaga ma-feel yung sakit. So, maglalagay lang ulit tayo ng vitamin C para maging smooth yung pag natin. Ayan,
Ayan, dumudugo na siya guys. That means, natin natamaan na yung skin. So guys, pag dito sa mga area na to, sa mga sensitive na area, yung malalambot na skin, kailangan nyo i-adjust yung needle niya. Ilagay nyo siya sa 0.5 or 1. Ilagay nyo sa 0.5 or 1 mm. Kasi dito na side is sensitive. So medyo ano siya, masakit pag malaking needle na ginamit mo. So medyo sa side yung namin sa sensitive na yung display na. So ayun mga ka-youngers, tapos na po tayo. So ayan, so nakikita niyo may mga dugo na siya. So tapos na tayo. So after dito ay kailangan natin siyang punasan. Punasan natin siya gamit ng wet wipe. So kailangan malinis din yung kamay nyo. Tanggalin na natin yung mga dugo, yung mga blood. Ayan na siya. So kailangan 8 to 10 hours bago nyo siya basain. So 8 to 10 hours bago nyo siya basain. Tsaka kung maghihilamos kayo, gamitin nyo yung mild soap. Huwag kayong magamit ng mga Kojic, yung matatapang na soap kasi may mga sugat pa yung mga mukha mo. So kailangan mo lang gumamit ng mga mild soap. Ayan. So every month ko lang ito ginagawa. Pag may time. Tsaka bawal kayong lumabas sa mainit. Huwag kayong maglagay ng mga makeup muna for 3 days. Or mga yung papaganda sa skin. Huwag mo na kayo maglagay for 3 days. Tsaka avoid nyo rin yung i-avoid nyo rin yung pagpapawis. So, ayan na guys. So, kailangan nyo siyang i-wash after 8 to 10 hours, ha? Huwag kayong magmadali. After nyo mapunasan siya, natanggal na yung mga blood, maglagay kayo ulit ng vitamin C. Para mabilis maghilom yung mga sugat sa face. At saka ma-absorb din yan yung mga ma-absorb din yan yung mga vitamin C sa face. So, ayan na siya guys. So, ayan na siya. Tapos na tayo mag-dermapen. Microneedling using dermapen. So, I'll update you later sa result or sa status ng skin ko. So, ayan na siya guys. Tapos na tayo mag-microneedling. So, I'll update you later kung ano na maging status ng skin natin. See ya! So, hello mga ka-youngers. Ito po ang mukha ko after 8 hours. Yan na po siya yung mukha ko after 8 hours. So, makikita nyo meron pang mga dry blood. Yan, so namumula pa siya. So, later ipapakita ko after kung mag-rinse or mag-wash ng face. So, mga ka-youngers, tapos na ako maghilamos. So, ito ngayon ang tsura ng face ko after 8 hours. Yung kanina pinakita ko before ako naghilamos. Ito naman after maghilamos. So ito yung after 8 hours ha ng pagmamicroneedling ko. So yung nakikita nyo yung balat medyo umaangat siya. Yung mga pores. So meron pa rin siyang pamumula. Pulang pula pa rin yung face ko. Yan. So kung magwawash kayo ng face, huwag nyo masyadong diinan or tagalan yung pagbabad sa sabon. Parang ganun lang siya. Hindi masyadong babad. Tsaka dapat mild soap lang gamitin. So after dito maglalagay ulit kayo ng vitamin C. So ayan yung situation ng face ko. Hi mga ka-youngers, it's our day 2. So this is the situation of my face. Day 2 ng ating microneedling.